So natapos po tayo doon sa paggamit natin ng boom sprayer. So this time, ang ipapakita natin, cultivator fertilizer applicator. So the same tractor ni Massey Ferguson E1650. Yes. At the same yung gulong niya, yung tinatawag natin na High clearance tires. Oo. So ang nagpalit lang yung implement. Yes. Yan. Okay. Sir, explain natin paano nag-work. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Sentries. Mag-register na po kayo. Lapitan natin. Yes. Okay, lapitan sir. natin. So, unang-una, meron siyang fertilizer tank, dalawa, na stainless steel. And then, meron siyang tatlong shank na cultivator. Ang napansin niyo po, dalawa yung lalaglagan ng fertilizer. Right? Bawat cultivator may dalawang hose na nakatutok. So, doon papatak yung fertilizer. So, itong equipment na to, sir, is still PTO driven or power take-off ng traktora, magagaling ang power. Dito. Saan po part yun, sir? Yan, sir. The propeller. Oo, Yan, okay. Ito yung propeller shaft ng PTO. Siya nagpapaikot ng gearbox na nagpapaikot naman nitong shaft na to through the chain na may may dalawang sprocket. And then pag ikot ng shaft, i-deliver niya yung fertilizer dito sa dalawang hose na to para habang tumatakbo ang traktora, nagpapatak siya ng fertilizer. At the same time, nagko-cultivate siya. Maisingit ko lang, sir. Yes, sir. This implement is actually three-purpose in one application. So, may shank sa, sir, for... Asa po yung shank? Ito, sir. Ito, sir. Ito yung tatlo. Okay. So, pag dumaan siya, sir, magkukultivate yan. Makikita natin, sir. I-open niya uli yung lupa. Yung lupa, ili-left and right niya. Yes. Una nun, sir, cultivation. And then, kasi na-cultivate mo, kung may mga damo-damo dyan, purpose of weeding. Purpose of weeding. And then, second po is fertilization na tayo. And then, ang isa pa nun, sir, nakadagdagang benefit sa ating mais is uphealing Oh, of the foundation ng puno ng mais. Kasi, nakultivate yung gitna, tatabon siya ngayon dun sa puno ng mais. So, anong benefit po nun sa mais na ma-uphill siya? Ma-withstand niya yung hangin. Mas maganda yung foundation niya. So, isang procedure, tatlong ang nangyayari sa kanya. Tatlo. So, una, nakatipid ka na sa diesel. Sa halip na 3 pasok ng traktora, isa na lang. Isa na lang. So, yun ang kagandahan, sir, na feature nito. Ayan Pakita po. po natin yung Yes. organic fertilizer. Yes. So ito po ay Greenland na po itong Yes. nakalagay dito, Yes, sir. Ang ganda, no? Yes. Greenland Organic Fertilizer. But this implement, yun nga, sabi natin, balanced fertilization. Yes po. Pwede ka rin dito, sir, body mag-mix. Pwede mong i-mix yung inorganic. with Okay. organic fertilizer. Yes. So, pwedeng 50-50 or pwedeng depende sa ratio na gusto mo. Yes, sir. Kung gusto mong mas madami yung Greenland, Yes. pwede rin. So, depende na yan doon sa sarili nyong Yes. experience at sarili nyong observation what is working Yes. Yes. para sa inyo.
Sir, i-recap ko lang po base doon sa pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong. So, ang nangyari dito ay dito po siya, may dalawang hose. Yes po. No, dito babagsak sa dalawang hose yung Fertilizer. fertilizer, yung Greenland fertilizer. Pagbagsak niya dito, left and right. Yes, sir. Tapos, pagbagsak niya, sasagasaan nitong Siyang, nito. i-cultivate niya, sir. I-cultivate niya matatabunan. para yung dalawang fertilizer maggaganyan. Yes, sir. Yes, sir. May itatabon siya dito sa hill Ng mais po. Papunta ng sa mais. mais. Papunta Yes, sa sa mais. Aha. So nagkakaroon siya, in effect, nagkakaroon siya ng kanal. Mhm. Yun ay nawiwid. Yung lahat ng dahon, lahat ng Damo-damo dyan, sir. damo Lahat ng dyan, damong madadaanan. oo, iwiwid niya kasi itatabo niya dito sa left Yes, and sir. right. At saka yung mga damo dito sa gilid ng mais, matatakpan din ng lupa. Matatakpan ng lupa. Yes, sir. So, Yung mamamatay fertilizer, din. And imumove effect. niya palapit Yes. doon sa hill ng Mais. mais. Kaya naging tatlo. Nag-fertilize ka, Cultivate ka. nag-cultivate ka, nag-weeding ka, and then nag-uphill ka. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. In one. In one, sir. In one. Itong isang implement lang ang gamit. Yes, sir. Ang pangalan po ng implement, Sir, ulit ay Cultivator, fertilizer, applicator. Applicator. Yes. So, mabanggit ko na lang din siguro, sir. Sa Yes, sir. mga mais na medyo mataas na, medyo maiksi itong shank natin. Okay. May additional So, shank yan, sir. Pwede kang magpalit ng shank na Na mas mahaba. malaki. Mas Yes. mahaba. Mas para mahaba. hindi tatama. Yes, sir. So tumataas din po ito. Yes, Yes, sir. sir. Pag pinalitan po itong shank na ito, may spare shank yan, mas mataas. Yun na po yung nag-age si Manager Edgar ng 15 days. Pataas. 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 Yan. Okay. So, 2 it weeks. should be 1 meter na po. Yeah. 1 meter. And same, makakapasok pa rin si applicator, makakapasok pa rin si tractor sir. because of high clearance tayo. Dahil sa high clearance na Yes, sir. na gulong. Yes, opo. Ayan. So hindi pang intramuros, ubigan. Hindi kalesa. Binibigyan lang namin, sir, ng term na kalesa type. Kalesa type. It's because wala po siyang air pressure. Walang hangin sa loob, sir. Solid, Oh, solid I rubber. see. Yes, sir. Ayan. So the same din, sir. Tumataas din ito. Yes, Pag high mas clearance. mataas yung plant natin. Yes. Yes, sir. yes. Yun po. So, Okay. ang requirement nito, sir, ng power, tulad nito, tulad ng kanina. And then yung sa PTO, 540 RPM lang din. Standard sa lahat ng traktora. Mm. Ma-share ko lang din po. Alam niyo Yes, sir. ba, Sir Buddy, maraming fertilizer applicator, Okay. but it is designed for synthetic. Yung mga granular. Ah, yes. Yes. Oo. Nakita niyo, sir, ang lagay natin is organic. Oo. This is specially designed for Greenland. For Ang lakas nila, sir. Yes, sir. Actually, sir, aminin ko, dalawang trial kami nito. Okay. Kasi yung isang design na pang synthetic fertilizer, hindi pa pwede sa ganitong fertilizer. It's because ito po is parang mush-like. Parang Yeah. lupa din. Yes, yes. So, nagkaklag kami doon sa bandang baba. So, ganun pa rin with our communication. Another C. Another C. Concern. Another C. I-absorb namin yan, sir. Ito, sir. Near perfect na ito. Near perfect. Wow. So, ito, sir, ang tingin kong una na cultivator, fertilizer applicator for organic. Organic. It's because, sir, siguro idea na rin namin at ni Manager Edgar, mas beneficial talaga ang lupa o ang farmer kung naka-organic tayo, sir. Yung soil conditioning nandun. At saka yung mga microorganism na inaano ni organic. Nandyan. Kung na-observe nyo, sir, sa una natin mga vlog, iba ang dahon ng mais ng Julianas, ng Greenland. It's because ang lalapad. Siguro, sa nutrients na meron na ang lupa nila sa tagal na nag-organic. Yan, sir. So, ito, sir, sana, yun din po ang panuntunan namin ni Manager Edgar, matanggap ito ng ibang farmer. Kasi sila, sir, sa synthetic, within 14 days, 15 days, nandiyan na yung result. Berde kagad ang halaman nila. Ito, it takes time to condition your soil. Siguro minimum 8 months, sir, para makita talaga yung magandang result. Ayan. Hingan din natin, sir, si Manager Edgar ng Insights. ano ba ang talagang nung synthetic at organic. Ayan, sir. Sir, doon nating gawin. Yes, sir. Tapos Okay. paanda rin Takbahin natin na siya. natin. Okay, patakboy sir. na natin.
So, aandar na po yon. So, makikita natin at the same time while tinitignan natin yung buong proseso. Sir Edgar, yung concern ni Sir Richard kanina. Yeah. Matagal ka nang gumagamit Yes, ng Ng fertilizer fertilizer applicator. applicator. So, ano pong napansin ko nung mga ginagamit ko noon, actually, to be honest, hindi siya naging efficient para sa akin. So, yun nga, yung problema namin nagkaklad, nagkikake yung organic matter. So, and then, ito pong isa sa nakita ko na pagbabago. Ito po, before, motor-driven siya. Yes. Yung mga ginagamit ko. Yes. Ito po, PTO-driven. So, another function, another dagdag na function nitong applicator na to, pwede mo siyang hindi ipatalabin yung kanyang shanks. Hindi ka mag-healing up. Babaon. Kasi pwede mo siya gamitin as basal fertilization. Dito. Kasi kahit na hindi mo siya ibaon, tumatakbo siya, naglalaglag siya because PTO driven po siya. Yes. Okay. Okay, so dual purpose po siya. Kung gusto mo na before ka mag-land prep na without disturbing the soil, ilaglag mo siya, Spread na. pwede mo naman na after nang may planting ka na. Okay? So yun po. Ngayon, ang pinagkaiba nito, nung araw, nung ako nagtatanim, so magsisynthetic muna ako, isang pass, another pass is organic. Dito po, pwede mo siyang i-mix. I-mix. Okay. One Ito lang- application na lang. Yes, sir. Ngayon, paano kong ginagawa, paano ko inaral, paano ko tinantya, no? Kung anong ratio ko ngayon sa aking Fertilization mo. fertilization. Una-una po, advice ko po sa kapwa ko magsasaka. Ito po, kailangan natin. Unang-una talaga magpa-soil test tayo. Okay. Yes. Para hindi tayo mangapa or O chamba-chamba. pachamba-chamba lang, Yes. no? Yung science po nakakatulong. Lahat po ng LGUs, offer po yan for free. No? Ipa-analyze mo yung lupa mo. Unang-una po talaga importante yung pH. Kahit po gaano karami yung ibibigay Ilagay nating mong fertilizer inputs, dyan, pag hindi natin na-check yung ating pH, maaring mismatch. Yes. Maaari pong tinapon lang natin ang fertilizer, Hindi Hindi nakatulong. na maximize. hindi na maximize, Yes. no? So hindi siya na-utilize ng plants, tinapon natin, hindi natin nakita, pero gumastos tayo. Okay? Yes. Ako po, so kaya po talaga in-encourage ko na magkaroon tayo ng organic matter sa lupa. Pansinin niyo po, ito po, na-check ko na ito, matagal-tagal na rin po kami nag-organic rito eh. Yes, sir. Ito po, pH nito, check na to eh. So, madali po para sa akin ngayon mag-blend, kung mag-compute ng ratio ng gamitin kong ibang inputs kasi po na-check ko na. Yes. Importante po malaman natin yung ating kahit pH lang ng lupa natin. Pagkuha ng pH, it's very crucial. Another C. No? So, Crucial. ako po, Crucial. magagaling pong ating technician, LGU's technician. Okay. Magagaling po kumuha. Mga farmer na marurunong na, congratulations. Yung mga hindi pa magtanong. Ang pagkuha po ng sample, hindi po basta-basta lang kukuha tayo ng ganon. May certain distance, no? May certain depth, and then ang pag-mix. And then ipadala natin sa laboratory or sa Bureau of Soil to analyze Yes. yung ating pH. From then on, pag malaman natin pH natin, doon tayo makapag-decide how much organic fertilizer, How much in organic? yes, how much in organic. By doing so, alam natin ang input cost natin. Yeah. Hindi natin alam, 20 bags. So, yung bang 20 bags nilagay natin? Nilagay natin. Kinain ba ng halaman? Yes. Yeah. Gaano kalaking nalugi ko doon kasi nga hindi nakuha ng halaman. Maari sa land preparation ko is questionable din. Paglaglag ko ng fertilizer ko, umulan, inagos na. Naagos. Yes. Yung ulitin ko, yung mga previous episode natin kung paano beauty ng tamang land preparation. Yes. Pangalawa po, yung organic fertilization na ito, applicator, ang kinagandahan po niya ngayon, una, number one, PTO driven na siya. Pangalawa po, kung napansin nyo kanina, side by side, kahit sa row, no? Inter-row, sa gitna natin ihulog yung ating organic fertilizer, pure or mixed with another fertilizer. Okay. So, ang gagawin niya muna, i-cultivate niya, and then, dadalhin niya sa side Yeah. yung fertilizer natin. So, yan pong beauty ng implements na ito. Pangalawa po, i-compare ko lang yung PTO driven sa motor driven. Okay, sir. No? Ang daming trabaho niya, maghulog siya ng fertilizer, mag-cultivate siya, mag-uphill siya. So tatlo. Pag motor po siya, medyo mahirapan. Ito po PTO driven, nagde-depend po ito sa power ng ating traktora. Okay. So, I would say, mas kaya po nagustuhan ko yung implements na ito. Yes. Pangalawa po,
talaga po, so nakadesign po talaga siya sa organic fertilizer. So yun po yung kinagandahan ng implements na ito na I think hindi siya sobrang mahal. Pero ma-appreciate mo yung kanyang dinulot na ang gain ng farmer. Yes. First and foremost, farmer, secondary, ang lupa. Yes. Kung paano natin rejuvenate yung lupa natin through proper fertilization. Of course, kasama po dito moisture, hindi natin kalimutan. Yes. Pag-fertilize tayo na walang moisture, medyo questionable din po yan. No? So, medyo, yan po, kaya sabi ko nung previous episode natin, usap tayo. Collab tayo pag-usapan natin. Yes, yes, sir. And then, lahat ng magagandang bagay, yan ang gagawin natin. Bago lang ito. Yes, Bago opo. lang po ito, Sir Buddy. Actually, may revision ka agad ito. Yung nabanggit kanina po na Additional shank. additional shank, yung Yes. height, kung hindi natin na demo ito, Yes. hindi natin natuklasan na kailangan pala natin ganun. Mas mahaba. So, to be efficient talaga na masabay yung height ng shank doon sa height ng ating Mais. corn, dapat dagdagan Yes. siya. So, galing. Sasabay siya sa tractor. Diba? So, all in na. All in. Ganun ka-importante na ang farmer ay alam niya ano ang need niya Yes, sir. at na i-communicate niya sa supplier Yes, sir. Yes, para ma-improve Yes, sir. yung machinery or yung implement. Yes, sir. Ganun yung nangyayari sa inyo. Opo. Sir, may question lang ako, Sir Edgar, kasi kayo ang manufacturer ng Greenland, matagal na po ang Greenland, at kayo rin ang number 1 na gumagamit ng Greenland sa sarili niyong mga taniman dahil maluwang ang taniman dahil para doon sa cattle farm. Yes, sir. Okay. Apo. So, alam naman na natin na ang paggamit ng organic fertilizer ay hindi bigla yung result, yung effect na ibibigay niya. But, for the longest time na ginagamit mo, paganda ng paganda. At ang ibig sabihin nun ay pakonti ng pakonti rin yung paggamit ng inorganic. So parang lumalabas, papunta tayo doon sa kung as much as possible, 100% organic na lang. Kasi nga, ang ganda na ng lupa mo. Sir, sa case na nyo, anong percent na tayo yung organic versus inorganic doon sa formula mo? Mahirap sagutin, sir, pero Napakagandang tanong, sir. Napakaganda. dahil ikaw yung naniniwala naman Yes. kami, practitioner ka, ginagawa nyo to. Yes. At even mga scientists, yun din naman ang sinasabi nila eh. Okay. Greenland was conceived 2005, Okay. no? 2005. Nagsimula po ako magtanim ng corn sa Julianas 2011. Okay. Ganoon din po ako nagsimula mag-organic. Mhm. So I'm not claiming na andun ako sa 100%. Okay. Pag tinanong niyo po ako kung saan ako, more than 95% ng Wow. taniman namin, fully po yan. Fully organic po organic. yan. Wow. Fully organic po yan. But, yun nga, sabi ko nga, Sir Buddy, it's time na balanced fertilization. Hindi ko po kiniklaim na balance na to, na kompleto na yung amin. Of course, meron pa rin kulang yan. That's why, open pa rin ako doon sa balanced fertilization. Kaya po, na-derive itong implements na ito, combine natin lahat. And later on, bakitin ko na rin, so efficient siya hanggang dun sa mais natin na mga 1 meter high. Okay. No? Ako po, hindi naman inaral ko kasi na ano ko po, sa experience ko po, Yes. kailangan din pala mag-fertilize, magpakain pa rin ako ng aking crops na mais at 50, which is, pag in good condition, mga mataas na po siya, almost 2 meters na siya. So, hindi na po kaya pasukin ng ating boom sprayer, hindi na rin to pwedeng laglagan ng fertilizer applicator, bali na po ang ating crops. Yes. Ito po papasok ngayon ng isang implement pa. So, siguro po it's time na rin or the future, ako po gumamit na ako Sir Buddy, aerial na po ako rin. Drone na. Drone na Papunta po. tayo sa drone. Yes, pumunta Okay. tayo drone. So, ito po, medyo, hindi naman siya perfect but medyo holistic na po tayo ng approach natin. Balik po ako doon sa paggamit ng organic fertilizer. Yes, sir. Paano ko siya na-observe na okay na ako? So, ako po, personal ko po ginagawa, nagpapa-analyze din po ako ng taniman namin. Personal Okay. ko po yun. At to check kung saan na kami. So, na-observe ko po na itong area na ito, before ibang crops na nakatanim dito.
5 years ago, ibang crops dito. Nung ito po yung nahiram namin, yung lupa na ito, ang pH po nito medyo mababa talaga ho. Mababa talaga. So, dahan-dahan ko po siya, since na kami ay organic manufacturing plant, dinamihan ko na kaagad. Hindi ko na siya tinipid. Yes. Yes. Ano pong na-observe ko? Okay. Ano po na-observe ko? After 1 year, tumas ako agad ng 2 level. So, from pH 2, tinaas ko na siya. Almost andun na ako. No? So, since na 5 years ko na po ginagamitan siya. So, ganun po, paangat siya ng paangat. But sabi ko nga, hindi pa rin siya kompleto. No? Okay. Kasi alam naman po natin yung Krebs cycle ng plants, 3 micro, more than 10 Yes. Micro. na micro. So si Greenland, mayroon, hindi naman lahat mayroon siya. Pero meron din siyang tiga kaunti. Yes. So yung kakulangan, yun na lang po Sir Buddy yung Gagamitin. dinadaan. Bigay, Yes, yes. yes. pero po, sabi ko nga po, may area kami na satisfied naman kami, Oo. okay na po kami doon. Pero sabi ko na po kanina, andun po tayo nun sa stage na since na maliit lang yung ating, di ba, itong input cost, ito lang yung ating Yeah. harvest, gusto din natin dagdagan. Dagdagan. So that's why open tayo dun sa balanced fertilization. Dagdagan pa natin kasi kung may potential naman talaga na makikita naman natin, why not? Yes. Yes. So ito na ngayon, itong mga experiences natin, ito pong i-share natin sa Filipino farmers. Sobrang na-impress ako doon sa thinking nila, Sir Edgar, no, na kasi manufacturer sila ng bioorganic fertilizer. Pero sila ay open to use other bioorganic fertilizer or even inorganic fertilizer just to make it sure na makuha 100% ng kanilang crops yung requirement na kailangan ng plant. Yes. Nakaka-impression, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oo. As long as ang talagang ang main role, primary role talaga ng Greenland organic fertilizer is to rejuvenate the soil. No? So yung ibang pangailangan ng ng halaman na hindi kaya ibigay. Ni Greenland. Greenland. Then kunin natin sa Yes, iba. of course. Na mga kaibigan din natin, ng Yes, mga sir. manufacturer. Ang tawag po doon sir, letter C. Collaboration. Collaboration. Yes. Correct. Collaboration tayo. Dami nating letter C ngayon. Sir Arius, ikaw naman, may tanong ako. Kasi sabi ni Sir Edgar, meron siyang sariling need, no? Originally, the implement ay para sa inorganic fertilizer na design siya. But yung requirement ni Sir Edgar is more on organic. Yes, sir. So nag-revise kayo, no? Yes, Para sir. doon sa need ni Sir Edgar. Yung mga farmer na yun pa lang nasa inorganic pa sila. Yes. So they can buy the implement na para doon sa need nila. Yes, sir. Yes, sir. It can Okay. be. It can be. Available pa naman, sir. Yes. Actually, sir, meron kaming dalawang fertilizer applicator. Okay. Yun nga po, yung unang design is for synthetic. Oh, And I trial see. namin sa organic. Hindi siya efficient gamitin. Okay. Andun yung abala, nagkaklag. So, maalin man po sa farmer natin, inorganic or organic, pwede. Meron na. Meron po tayo Available pwede na. ibigay. Yes, sir. Yes. Ang kagandahan lang po, una tayo sa ganitong implement para sa organic farming. Yeah. Organic The first Yes. and only Yes. in the Philippines, sir. Dahil din yan sa tulong ni Sir Edgar, sir. Sir Edgar. Giving feedback, anong maganda. Yeah. So, kami nakikinig din kami sa feedback nila, Sir Yes, Edgar, as our customer. Oo. Sir Edgar, may isang tanong pa ako. Kasi nung unang-unang video natin ay ginamit natin yung paggamit ng organic through basal application, Yes, di ba? sir. Yes. Yung bago natin binasag yung lupa, Yes, ang yes. implement na ginamit natin doon ay yung Subsoiler. 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 Okay. So at the same time nag-demo tayo ulit gamit na itong fertilizer applicator, Yes, sir. no, na for organic fertilizer pa rin. Sir, doon sa corn farming, parehas ba kailangan yan yung basal at saka yung time na either Side. may existing na Mais. na mais or pipili ka lang sa dalawa, ano ang gusto mo? Okay. Sagot ko po sir, yes and no. Yes and no. Okay. Yes. No? Una, yes muna. For those talaga na medyo nangangarap talaga na ang bilis ng rejuvenation. Pagganda. Oh, okay. Rejuvenation. Kasi meron po talaga din na yun ang kanila. So, mas maganda po na pre-basal tayo. And then,
the same time post. Yes. Okay? Pero po, bakit namin ginagawa ito? Bakit kami lumapit sa kanila na with this applicator? Kasi po yun ang conventional farming sa Pilipinas eh, 'di ba? Wala pong bibihira po ang nagbabasal pa. Ang gusto po nila palakihin muna yung Halaman. ang halaman Bago. para doon pa lang mag-compute ilang bang bibilihin kung fertilizer po sa halaman. Ganun po talaga. Parang po. So, dahan-dahan introduce natin yung ating experiences na itong aming ginagawa, itong aming farming. So, ang isa pang apprehension sa ayaw ko po mag-organic bulky, kailangan ko ng, for example na lang, for a start, for 1 hectare, 20 bags Agad. or 30. Okay. No? So hindi ko po masasabi ilan ba talagang inangat ng pH natin yan. Kasi wala pa tayong analysis. No? So sila po ang mga gumagamit. Before kayo gumamit po, ipa-analyze niyo muna ang lupa. And then after nito, after isang crop, sukatin ulit. Sukatin Kung ulit. may nangyari. Kasi kung wala din po. So, pero tiyak ako may mangyayari. No? So, once na po na nasukat na natin siya, and then nag-apply na po natin ito. For example, 20, nag-arrive din sa 20 bags per hectare. Yes. Hindi mo imagine, ilang taong gagamitin ko? Siguro mga Pagsabog. 5, maghapon. Ganun naman. Pagsabog, baka may makapal, may manipis, may paganon, may pakaliwa. Kaya po, with the aid of implements, mechanization, yun po, precise. Makakompute na natin, Yes. 20 bags per hectare, ilagay mo na sa bin, Okay na. ilaglag na po niya. So yun po, yun ang unique nito. Sir Buddy, ang karamihan po ng natatanggap kong tanong, inquiries, kailan ako titigil mag-apply ng organic fertilizer? Ano? So ako po, tuloy-tuloy lang yung pag-analyze ng lupa, pag-testing natin, kung kailan ka gagamit. Ang tanong ko doon, sa nagtatanong sa akin, kung kailan ka titigil na gagamit ng organic fertilizer, kahit hindi amin, kahit ibang brand. Yes. Ang tanong ko po doon, kung kailan ka titigil mag-harvest. Maganda yung punto Yes, na yun, sir. Ang yes, sabi mo, yes. kailan hihinto Okay, ka oh, yes. gumamit ng organic Yes, yes, fertilizer. yes, yes, Ang yes. sagot mo, kung kailan ka hihintong Mag-harvest. gustong mag-harvest. Yes. So habang gusto mong magtanim dahil gusto mong mag-harvest, Yes. hindi ka hihinto. Yes. Tuloy lang, tuloy. Yes. Bakit po? Okay. Unang-una po, balikan ko lang Sir Buddy yung ilan ba talaga, ang tanong sa akin ng karamihan, ilan ba talagang sako ang i-apply ko sa isang hektarya? Okay. No? As per recommendation namin, for a start at 20 bags per hectare, and then yung iyong inorganic inputs, babawasan mo. Okay? Pero before niyan, dapat na-check talaga yung analysis ng lupa para May tugma. basehan. Yes, may basihan tayo. Pangalawa po, ito po, nabasa ko ito as per recommendation. Kung gusto mo talaga na mabilis ang pag-angat ng pH mo, ang rule of the thumb is 1 kilo per square meter. 1 kilo per square meter. So 1 hectare is 200. 10 tons, 200 bags. 200. Bakit? Sabi ko nga, bakit? No? So, hindi ko na banggitin kung saan. Ito na po, may gumagawa nito. Marami talaga yan eh. Pero ako na-try ko na rin ito. Bakit ganun siya karami? Ang sagot po ng katanungan, ilang dekada mo na siya inacidic yung soil mo. Kung gusto mo talaga na mabilis ang turnaround, so hanggang doon. Ngayon, balik tayo sa 20 or 30. Hanggang kailan ako mag-a-apply niyan per cropping per year? Ganito po, para sa akin, since na andun ako sa majority ng crops natin ay silage, yung aking crop uptake, walang naiiwan sa field, Sir Buddy. Pansin nyo po, pag hinarvest kong mais, hanggang sa taas, dahon, walang organic matter na iniwan ako. Yes. So, yung crop Yung removal, roots lang. yes, roots lang. yung ganun lang po. Minsan halos sagad eh. So, ibig sabihin po, ang pinakain ko ngayong crops, maaari na halos nakuha ko rin lahat ang nutrients. Kasi kinuha ko lahat ng halaman eh. Iba po yung grains. No? Ang grains, minsan kinukuha lang yung butil, yung stubers, yung dahon, naiiwan as organic matter. Kahit paano, may retention. Yes. Huwag lang sunugin yung field. Ah, Huwag lang okay. sunugin yung field. No? Yes. So, yun po ako sa silage, talagang nakatuon ako sa silage kung kailan ako gagamit. Yun nga po every cropping, mas maganda sana ma-check natin yung ating
pH. Hanggang tumataas siya or hindi siya bumababa, tuloy-tuloy lang po. Kasi kinuha natin lahat yung crop removal natin eh. Yes, Naubos po yes. yun eh. Di ba ho? So, para bang yung baso na yan, lagi natin inuubos yung tubig, walang naiiwan. Yes. Magdadry din po siya. Ganun din pong lupa, diniprive natin. Pakatandaan po natin ng organic matter, yun lang po talagang ang tahanan ng microorganism. Yes. Yun lang po talaga. So, yung microorganism, yung po mga silent worker na tumutulong sa atin, once na hindi natin pinakain yan, Wala na. mawawala na. Wala tayong katulong. Of course, meron naman niyang replacement, pero iba. Yes. Ibang dating. Yes. No? Ibang dating ng... So, organic matter lang po talaga yung makatulong sa kanila. Yeah. So, ako po, kailan ako titigil? Hindi ka Hanggat titigil. Hindi ako titigil. Hanggat kasi po may na-harvest. naani ako. Or else, pag tumigil ako, dideplete yung aking Yes. ani. So, Sa another pababa eh, naman. sa So, pababa. kaysa bumalik ako doon, anyway, yun nga po, Sir Buddy, kung nakikita naman natin na hindi naman tayo doon bumabagsak sa ating input cost, Yes. and then masaya ang lupa, yun po yun. Well said, Sir Edgar. Ang dami nating natututunan talaga dito sa series na to. Okay, pang finale for this episode, Sir Aris, ano pong pwede niyong idagdag? Well, i-stress out ko na rin ulit yung after sales kasi lahat ng equipment na magaganda, meron talagang requirement for after sales. At yun ang commitment ni All Certified na nakatutok din kami sa after sales. Asahan natin yan. Sir. Simula pa sir umpisa, mechanization. So, kami supplier lang. Hindi kami nakakaalam ng practices nyo sa farm, Yes. sa bukid. Yes. Ano ba yung kailangang i-mechanize? So, we keep on, yung letter si sir, communication sa farmer. So, nandun kami sa pagtatanong, ano bang Okay. kailangan nyo para yun ang i-provide namin sa sunod. So, kami sir, ang goal namin is makatulong lang sa farmer. Yung profit, madali na yan, pero yung relasyon at kung ano yung na-contribute namin sa Philippine farming, dun po makikilala si All Certified Equipment Trading Corporation. Yun lang sir ang amin. Yun po. So, ano na ho pala, 12:30 ng tanghali. So, talagang nakababad ho kami sa araw. Dahil meron kaming letter C, commitment sa ating viewers at ating mga Filipino farmers. Okay, so, marami pa ho tayong i-discuss. Nasa kalahati pa lang ho tayo ng ating series. Yes. At ang dami-dami pa. Itutuloy natin yan hanggang makarating tayo sa harvest, post-harvest, and of course, ano pa yung mga problema ng corn industry, paano natin siya isosolve. Again, para sa Filipino farmers. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.